Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat at hindi po papatuloy ang ating paksa sa nakaraan, the beginning of the body of Christ. By the way, para sa mga interesado sa mga topics na ito in rightly dividing the word of truth, I encourage everyone na panoorin ng mga previous topics na atin nang natalakay. Dahil ang mga paksang ito, series, at may kaugnayan sa mga unang pag-aaral natin. Sa ating pagtalakay sa nakaraan, si Saul o Pablo ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon sa Acts chapter 9. Subalit, wala tayong makikita hanggang sa kabanatang ito na ito sa gawa na si Pablo ay tumanggap na ng kapahayagan kay Jesus tungkol sa misteryo ng biyaya ng kaligtasan, or the mystery of the fellowship referring to the Jews and Gentiles into one body. Ang kapahayagan ito ni Jesus kay Pablo ay mababasa natin sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 9. So malinaw dito na ang body of Christ ay isang misteryo, at ito ay ipinahayag muna kay Apostol Pablo. So in verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. In verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Ating natalakay before that ito ay unang ipinayag sa kanya, which is given to me to you word, itong dispensation of the grace of God. Ang dispensation na ito ay nagsimula pagkatapos na ang Israel ay nahulog sa Acts chapter 7. And verse 3, how that by revelation he made known unto me. Ano yun? Ano yung in-reveal kay Pablo? The mystery, as I wrote afore in few words. Ang misteryong, ang misteryo na ito ay ipinahayag sa kanya, kay Pablo. Tandaan natin, ang isang misteryo ay hindi na sikreto pagkatapos na nahayag. Kapag ito ay nalaman na ng ibang tao, of course, hindi na ito isang sikreto dahil may nakakalam na. And verse 4, whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. We need to read and study the Word of God. Kailangan nating pakinggan, or consider ang sinasabi ni Pablo, upang bigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. Ayon sa 2 Timothy chapter 2, verse 7, consider what I say, and the Lord shall give thee understanding. Ang sabi ni Paul sa talamang iyon, and then in verse 5, sa ating binabasa sa Ephesians chapter 3, in verse 5, which in other ages, was not made known unto the sons of men, as it is now revealed, unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Pagkatapos na ipinahayag kay Pablo, ganoon din sa mga ibang apostle and prophets. In verse 6, that, ano ba yung ipinahayag niya? That the Gentiles should be fellow heirs, magkasama na ngayong tagapagmana, and of the same body. Ano ba yung same body na yon? The body of Christ, and partakers of His promise in Christ by the gospel, Ayon dito sa talata, ang mga Hentil ay naging kabahagi na sa pangako in the same body. This is the body of Christ. In verse 7, whereof I was made a minister, si Pablo ang ministeryo dito sa body of Christ, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. And verse 9, unto me whom am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. In verse 9, and to make all men see, para makita ng lahat ng tao, what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God. So ito ay, itong mystery na ito, the fellowship of this mystery had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Tandaan natin, itong pahayag ni Jesus tungkol sa misteryong ito
ay hindi nangyari, ano? O tinanggap ni Pablo sa Acts chapter 9. Malinaw na ito ay hindi tinanggap ni Pablo. Sa mga panahong iyon, ang nalalaman tungkol kay Pablo ay ang kanyang pag-uusig sa mga mananampalataya that day, no? In Acts chapter 9, makikita ninyo, inuusig pa rin niya yung mga mananampalataya. Sino ang mga kanyang inuusig? The Church of God, no? Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 5, no? Verse 9. Ayon sa talata, in Acts chapter 9, verse 6, Lord, ang sabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, sabi niya, and go into the city. Hindi niya ito sinabi na gawin mo ang sinabi ko sa iyo. Subalit ang sinabi niya ni Jesus kay Saul, and it shall be told thee what thou must do. So ibig sabihin, sasabihin pa lang niya ang kanyang dapat gawin. Kung ito ang pattern ng sino mang sumampalataya sa panahon natin ngayon, no? Kung ilalagay natin sa panahon ni Pablo na ganito ang ating pagkatawag, o katulad ng nangyari sa kanya, so ngayon, tatanungin din ba natin ng Panginoon kung saan tayo pupunta at sasabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong iyon, wala pang kapahayagan si Jesus kay Saul, no? Saul or Paul, na tinawag din Pablo, no? In verse 7, and the man which journeyed with him stood speechless, no? Hearing a voice, but seeing no man. Ito yung mga nangyari nung kasama ni Paul. Hindi sila mayroong mga nakakita, narinig nila yung boses, pero wala silang nakikitang tao. Ang mga kasama niya ay hindi makapagsalita, no? May narinig silang boses, pero wala silang nakikitang tao. And verse 9, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, no? But they led him by the hand and brought him into Damascus. Umangon si Saul at nang buksan ng kanyang mga mata ay hindi na siya nakakakita, no? It's a temporary blindness, no? At inakay siya papuntang Damasco, no? Verse 9, and he was 3 days without sight and neither did eat nor drink. So, alam ni Pablo ang lahat ng mga nangyayari sa Jerusalem during those days, no? Ang mga milagro ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay, alam niya ang tungkol sa Pentecost, no? At nang mangaral si Pedro, marahil nandiyon siya at ito'y nakikinig ang pagkaligtas ng 3,000 believers na mga Jewish people, then ang limang libo, no? As a Pharisee of the Pharisees, ang sabi niya, sa kanyang testimony, alam niya ang mga nangyayari, no? During those days, no? During the Pentecost, no? Ngayon, ayon sa talata, he was blind for 3 days. Ito ba ang pattern na tayo ay naligtas katulad ni Saul or Pablo? Pagkatapos na maligtas sila ay mabubulag, no, ng 3 araw. So, in verse 10, and there was a certain disciple, kapag nakita mo ang language o ang salitang a certain disciples, no, tayo ay tumitingin sa isang kingdom, no? Kingdom saints, no? Ang mga mananampalatayang ito ay nakarinig ng pangangaral ni Jesus at sila ay sumampalataya, no? Or kay Pedro sa kanyang pangangaral. And there was a certain disciples at Damascus named Ananias, no? And to him said the Lord in a vision, Ananias, ang sabi niya, and he said, Behold, I am here, Lord. Sabi niya, Ananias, muli nais kong remind, ang ating hinahanap sa ating pagsusuri, no, sa salita ng Diyos ay kung saan nagsimula ang Church of the Body of Christ. Lagi ko itong inuulit sa ating pag-aaral upang maka-catch up yung mga first time, no, na makarinig sa mga messages dito sa ating program, no. Tandaan natin, ito ay isang misteryo, no, at unang naipahayag ito kay Pablo.
hindi nagtagal pagkatapos na siya ay naligtas, no? Mapapansin natin, no, ang pangaral ng mga disciples that time, no, ay hindi pa ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. Ang mga pangangaral ng mga disipulo ay mga pangangaral ng mga ay tungkol sa ang kanilang pangangaral ay tungkol sa programang paghahari ni Kristo na kailangan silang magsisi at magpabautismo ayon sa hinihingi ng kautusan. So makikita natin after the ascension of Jesus Christ, these little placards, sila ay nagpatuloy sa kanilang pangangaral in Acts chapter 1 to 7, sila ay pumupunta lamang sa mga Gentiles people. At ang kanilang pinangangaral is not about the gospel of the grace of God. No? Ang kanilang ipinapangaral ay ang kingdom program, no? Tungkol sa paghahari ni Jesus. No? Subalit hindi nila iyon tinanggap, and in Acts chapter 7, Israel was fell. No? Siya ay nahulog at doon nagkaroon and nag-extend ang blessing sa mga Gentiles. So, atin itong ipagpapatuloy sa susunod na araw. Maraming salamat and God bless. To God be the glory.